What's up guys? Gawa lang ako ng quick reaction dun sa nangyaring weigh-in ni Naoya Inoue at saka ni Marlon Tapales. So 121.2 si Marlon Tapales, 121.6 itong si Naoya Inoue. Kanina nag-live na ako, but this time kasi pinanood ko uli. Sabi ko gawa muna ako ng video sa asawa ko bago kami lumarga kasi may pupuntahan pa kami. Mamayang gabi magla-live ako at syempre sa live commentary. But I wanna just ask you, no, dun sa weigh-in na to. Parang medyo pero medyo duda ako dito kay Naoya Inoue. Talagang so, sa press con nagtaka na ako at tayo humarap sa kanya. Etong sa weigh-in, nag-face off naman sila, pero talagang walang babadan, hindi katulad ng last time, talagang nakikipaggigilan siya eh. Maybe it's a sign of respect or sinasabi nila, but yung mga tao na mismo nagsasabi, no, may maga si Naoya Inoue yung unang press con, tapos ngayon parang ayaw masyado makipagtitigan, lagi nagmamadali. So is he 100%? No, may injury ba si Naoya Inoue? These are the question that we have in our mind. So parang pagkakataon na siguro talaga ni Marlon Tapales na manalo sa kalsada kasi ako ingay kasi sa loob ng bahay namin ingay sa loob ng bahay. Sa loob naman ng subdivision, sa okay lang. So ito na siguro yung pagkakataon ni Marlon Tapales. Looks like, tsaka sa nakita ko, iba yung mukha ni Marlon. Hindi siya mukhang tuyo, mukhang ready siya mukhang pang action star talaga. Sabi nga ng team ni Tapales Super Saiyan, ready itong si Marlon Tapales na manalo. Hindi po tungkol sa pera to. Ito po ay tungkol sa kumbaga sa honor po ng Pilipinas na manalo sa laban. At ako'y naniniwala sa kanila. Alam mo, isa pang maganda sinabi ng team ni Tapales is inyo na yung pera, amin na lang yung belts. Kasi may mga pera yung mga yan, hindi kasi alam ng mga tao na yung team ni Tapales they're well off in a way talaga. So ako'y naniniwala talaga that they went there to win. And hindi pa rin po magbabago yung aking opinion na I think Tapales, I'm openly saying this, you can bash me kung sakaling mali ako, but I'm only saying this is sa tingin ko po knockout po ang ipapanalo po ni Marlon Tapales dito. Na pwede naman maka-knockout din si Naoya Inoue. Mas malakas pa kayong knockout ni Naoya. Ano ba yan? Biglang dumayo mata. Mas malakas pa nga yung knockout ni Naoya Inoue kasi syempre siya yung knockout artist na tinatawag nila but either way naggugulo yung aso. Lipat ako ng pero tuloy-tuloy na natin to. Ano ba kasi yung mga yan? Nandito ka, ito yung neighborhood namin. Anyway, di na ako alis. Tapusin ko na lang dito ng ganito. So kung hindi nyo pa napanood yung aking prediction, I think the best thing to do is abangan natin yung first few rounds kung kaya tanggapin ni Tapales yung suntok nga. Very important naman talaga yun At importante din na Marlon Tapales gain the respect of Naoya Inoue by actually trying to be offensive kay Naoya Inoue, kasi karamihan po nung nakalaban ni Inoue siya po yung siya po yung umaabante. So I think it's very important na magdikta din dito si Tapales na siya ay may lakas din para hindi maging komportable itong si Naoya Inoue sa laban. Kasi pag naging komportable itong si Naoya Inoue at binigyan niya ng pagkakataon si Naoya Inoue na parang maging alpha, kumbaga maging in control, yun doon delegado. So sana yung confidence ni Tapales will show off talaga sa loob ng ring. Yun yung unang importante. Yun, unang-una na importante pa. Pero Merry Christmas sa inyo, na wala ako sa focus kasi may aso. So but see you po, Merry Christmas po. Share natin yung blessing, samahan niyo po ako bukas magko-commentary. Tsaka yung dasal niyo po, kailangan ni Marlon Tapales. Thank you guys Merry Christmas sa inyo. Iniba ko lang para maiba kasi wala ako sa studio Salamat po.